Ito ang balita mga kaistorya, mas lalong uusok panigurado ang tumbong nitong China dahil ho dito sa dinala ng Amerika ang isang malaking air attack power sa Philippine Sea. Yang pong tinatawag na Philippine Sea na yun mga kaistorya. Diyan po yan sa may Philippine Rise na iniispatan na rin po. At sa tingin ko, base po sa mga na-research ko mga kaistorya, mukhang sinusurvey na din po ni China. Alam niyo, nag-upos nga po dito si China Ang sabi po mga kaistorya, nitong mga Chekwa na ito ay hindi daw natin dapat o wala tayong karapatan daw po legally na ariin daw pong atin yung Philippine Rice. Isagana po yan mga kaistorya sa mga likas na yaman. At sabi pa nga po meron daw po diyang malaking deposito ng natural gas. Hindi daw po atin yan, sabi ng China. Samantalang nire-recognize din po ng United Nations, atin po yung Philippine Rice. Nandyan po yan sa Philippine Sea. Tingnan nyo ang mga kabulastugan nitong mga Chekwa na ito. Philippine Sea na yan sa may Pasipiko na po yan. Hindi na po yan South China Sea, hindi na rin po yan West Philippine Sea. Palakihin ko muna. Tapos siyempre yung mga text, palakihin ko rin po para mabasa ninyo ha. Okay, dun muna tayo sa title. Ito po ay from Warrior Maven, Center for Military Modernization. Ang sabi po dito, dali lang, palakihin ko. USS Ronald Reagan carrier brings massive air attack power to the Philippine Sea. Warning, China. Ito po ay sigurado mga kaistorya, maghahatid ito ng isang mensahe na parang babala sa China. Nakahanda si Amerika magtanggol sa Pilipinas. Parang ito yung sinasabi ni Senador na kababayan, na alala ko na naman Baka kayang inaasahan mo na magtatanggol sa iyo, iiwanan ka na rin. Kumbaga, nag-post siya, di ba? Diniscuss ko sa isang content mga ka-story. Malabo yun kasi itong si mukhang anti-America na rin, ang lumalabas na rin, ang mukhang anti-America, si Senador na kababayan US Navy regularly conducts training and war preparation exercises in the region within range of Taiwan. So, involved po dito ang Taiwan. Mapapansin po ninyo, mga kaistorya, dito po sa article na ito, dalawang bansa ang involved, ang Pilipinas at ang Taiwan. Bakit? Kasi nga po mga kaistorya, sa proximity, sa pagkakalapit po ng dalawang bansa, mga kaistorya, walang hindi madadamay si Pilipinas. Bukod pa, napakarami kasing dahilan. Ang dami pong mga OFW po dyan sa Taiwan. At bukod pa, mga kaistorya, sadyang idinadamay naman talaga ni China ang Pilipinas. Hindi tayo nakikialam. Hindi kagaya ng sinasabing mga kilalang personalidad na, kumbaga, ang pinoproject po nila nakikialam ang Pilipinas. Hindi tayo nakikialam. Ipinagdidiinan po natin yan dahil yan ang katotohanan. Tayo po ay sadyang idinadamay ni China sa problema nila sa Taiwan. Bakit? Dahil po yung atin pong exclusive economic zone ay winawalang hiya ng China. Kinukubkob po nila, tinatayuan po nila ng mga structures. Military facility na nga po yung inilagay po nila doon po sa isang nakamkam po nila. Atin po yun Sadyang idinadamay po tayo. Naghahanda si China sa plano nila. Ang problema mga kaistorya, malaking tinik sa kanila ngayon ang EDCA, ang presensya ng Amerika dito sa Pilipinas. Dahil anong nangyari? Naharangan sila napurnada yung napakalaking plano nila Matagal nilang pinagplanuhan yan. Dekada yan mga kaistorya. Pagkatas ganito lang ang mangyayari. Parang biglang nawalang kabuluhan. Yung ginawa nila at ginastusan nila ng bilyon-bilyon. Nagko-convert mo sa dolyar, bilyon-bilyon. Preparasyon. Ilang dekada yun, tagal nun. Kasi 1946 pa po nila inimbento yung 11 dash line dati na yan. Naging 9 dash line, ngayon 18 dash line na. Dalawang bansa ang involved, Pilipinas at Taiwan. So ituloy po natin, palakihin ko ulit. The US Navy's powerhouse, USS Ronald Reagan aircraft carrier is projecting power and keeping an eye on Chinese movements in the Pacific. So binabantayan po ng Amerika ang mga galawan po nito ni China dyan po sa Pasipiko. Sabi ko nga sa inyo, nakipag-kasunduan po si China sa Solomon Islands. May security pact na po sila. At dumadaan po ang China, yung kanilang mga submarines at kanila pong aircraft
carrier, mga Navy fleet po nila dyan po sa may Luzon Strait. Ano ho, sabi nga po ng isang article na ating tinalakay, nakakapaglabas-pasok po pala dyan mga kaistorya si China nang hindi namamalayan sa pamamagitan ng kanilang mga submarines. Ano ho, at choking area po mano yung Luzon Strait na yan, ay kung nandyan ang Amerika, anong mangyayari kay China? Wala. Makukontain po sila dyan sa South China Sea. Hindi sila makakalabas just in case po of high form of conflict. Ano ho? Kasi binabantayan na po ni Amerika ang Pasipiko. So ituloy po natin. As the service's only forward deployed carrier is now on patrol in the Philippine Sea, based in Japan, the USS Ronald Reagan places air attack and carrier strike group offensive maritime power well within the reach of Chinese coastline and territorial waters. Ito pong kung hindi ako nagkakamali, kasi binanggit umano na naka-station ito sa Japan, parte po yan nung US 7th Fleet. Yun pong 7th Fleet, yun po ang pinakamalaki pong base, naval base po, naval power po ng Amerika sa Pasipiko. Yun po yun. So binabantayan ng Amerika ang galawan ni China dyan sa Pasipiko. Published Navy's photos of the USS Ronald Reagan bring two critical words to mind when it comes to deterring China: proximity and time. Pansinin po ninyo mga kaistorya, yung dalawa pong word na ginamit, proximity umano at saka time. Clearly, an ability to stop a rapid surprise Chinese attack on Taiwan would come down to questions of time and distance. Should China fire a salvo of ballistic missiles, launch surprise attacks from the air from some of the main aircraft it often operates in Taiwan's air defense identification zone, or simply start a massive air surface undersea amphibious assault. Yung mga estratehiyang posibleng gamitin ni China ang binabanggit po dito kung sakaling invade po nila ang Taiwan. US Navy and allied forces would simply have to be close enough to respond before Chinese warships, amphibious attacks, vehicles, and aircraft were able to quickly transit that 100-mile stretch from the... Ay, ibig sabihin mga kaistorya, sa madaling sabi po, just in case na nasimula na ni China ang pag-atake o ang pag-invade nila sa Taiwan, kinakailangang malapit na diyan ang puwersa ng Amerika at ng mga allied countries ni Amerika, kagaya po ng Pilipinas, para po sila ay makapag-retaliate kaagad, o maharangan po nila kaagad ang anumang gagawing aksyon ni China. Yun po yun ang ibig sabihin nun. Sa madaling salita, sasabihin naman, madadamay tayo sa giyera dahil kay Amerika o Mariosep naman. Mga grade 1 ba kayo ang nakaka-dismaya dyan? Ang tatlas ng pinag-aralan at ang lalawak ng eksperyensya ng iba, na mga nagsasalita in behalf of Chinese po mga kaistorya. Mga kilalang personalidad, pero binubula ang mga Pilipino na para bang ang mga Pilipino kapapanganak lang kahapon, o kaya parang mga grade 1 na ang daling bulahin. May nagpapabula naman na ewan ko ba mga kaistorya kung bakit gano'n, nakakadismaya Hihilahin daw tayo ni Amerika ng EDCA sa gyera laban sa China. Kaya nandito kiwala ang EDCA, kaya nandito kiwala ang Amerika. Madadamay tayo dahil allied countries po tayo, o allied country po tayo ni Amerika. Once sinabi ni Amerika sa mga allied countries niya, sumama kayo sa laban namin sa China dahil in-invade na nila ang Taiwan. Obligado si Pilipinas. Bukod pa, ipagdiinan natin ulit, dinadamay tayo ni China. Sadya, noon pa, wala pa dito ang Amerika, wala pa dito ang EDCA. Dinamay na nila tayo. Kinamkam nila yung bahagi po ng ating teritoryo nasa loob ng EEZ natin. Tinayuan po nila ng military facility. Kaya paano sasabihin, wag nating pakialaman ang problema ni China sa Taiwan. Hindi ho ganun. Hindi tayo nakikialam. Dinamay tayo sadya ni China. Pinanghimasukan nila tayo, twinang hiya sa loob po ng ating exclusive economic zone. At ally country po tayo ni Amerika. Sadya pong tayo sasama kay Amerika. Di maging neutral lang, hindi po na po pwede. Iba na po ang sitwasyon ngayon. Iba na. Pag nanawagan si Amerika ng
tulong sa mga allied country niya, kagaya po ng Pilipinas, pag tumanggi tayo at hindi sumama, pag tayo naman ang inatake ni China, hindi tayo tutulungan ni Amerika, posible yon. Tayo ngayon ang malalagay sa alanganin. Ganun po ang posibleng mangyari, mga kaistorya. Di ba nila naiisip yun? Ha? China may operate a larger navy than the US in terms of sheer numbers kasi sabi po, sa numero mas marami ang asset ni China sa Navy kaysa sa Amerika. Pero ito ang hindi kasi ito kasi, but the People's Liberation Army, Navy, has little to no ocean, launched 5th generation air power, and amphibious assault on Taiwan. However, large and well fortified. Kasi po mga kaistorya, maganda po ang fortification po ng Taiwan. Pinatitibay po ng Taiwan ang kanila pong harang na depensa sa paligid po ng kanilang isla. At bukod pa ay mababaw ang baybayin po ng Taiwan sa harap po ng South China Sea. Mahihirapan po doon si China na mag-launch po sila ng pag-atake sa pamamagitan ng kanilang Navy. Kung sakali naman sa Pasipiko, mahihirapan din sila kung iikot sila, dadaan sila sa Luzon Strait, doon sila sa Pasipiko gagawa ng pag-atake, nandun naman nakabantay ang Amerika, So ang choice diyan, pinaka-choice diyan mga kaistorya ni China, air attack. Nababantayan din po ng Amerika ang kalawakan po, mga kaistorya, at karagatan sa rehiyon ng Southeast Asia. Di pa paano po iyon? Sabi ko nga sa inyo mga kaistorya, malaking tinik sa lalamunan at sa dibdib ni China ang EDCA. Would likely be extremely vulnerable without air superiority. Tingnan nyo, mga kaistorya. Sabi ko nga sa inyo air attack ang pinakamagandang choice po ni China. The US Navy can, for instance, forward position relevant numbers of carrier launch F-35Cs. Ito po yung pinaka-ano po nila, high-tech po na multi-role fighter jet. And amphib launch F-35Bs. American class amphibious assault ships, for instance, are able to deploy with so on and so forth. So, ang Amerika, mga kaistorya, nakahanda po mag-retaliate just in case. Yan po yung dahilan. Ulitin natin, kaya asar na asar po si China kay Amerika. Sa EDCA, yung mga pro-China dyan, mga modern makapili. Stealing the U.S. Ronald Reagan through the Philippines Sea makes sense. Philippines Sea, binanggit uli. In light of the current threat environment given the Philippines' strong alliance with the U.S. and proximity to Hong Kong and Taiwan, a quick look at a map shows the Philippines' capital, Manila, is only 612 miles from the island of Taiwan. Napakalapit natin. And 701 miles from Hong Kong, with one refueling from a manned tanker or MQ-25 Stingray drone refueler, a more survivable unmanned system, carrier or ground-based strike aircraft are well within attack range of the South China Sea, Chinese mainland, and the island of Taiwan. Aircraft launched from the Ronald Reagan and could land and refuel in the Philippines or Taiwan. Mahalaga po ang role ni Taiwan at ni Pilipinas. Kaya nga tayo tinawag na first island chain. Maraming beses ko na po yan pinaliwanag. Na kumbaga mga kaistorya, barigada, pader tayo sa pagitan po ng South China Sea at saka po ng Pasipiko. Yung barigada na yan, napakalaki pong hadlang yan sa China para sila ay magkaroon ng malayang paggalaw sa Pasipiko. Oo, kaya huwag sabihin talaga, huwag tayong makialam dahil hindi. Yung proximity po talaga natin, damay po talaga tayo sa ayaw natin at sa gusto. So, ang kinakailangan, matalino talaga ang presidente natin. Wise choice talaga. Ang pinakaano talaga niyan, tama ang ginawa ng presidente, na maghanda ng depensa, isang malaking depensa na maaasah natin just in case. Sa sarili natin, di natin kaya. So, anong choice? Amerika, EDCA. Ay, teka, Amerika Hindi lang po ito para sa Pilipinas at para sa Taiwan. Hindi lang po ito sa Southeast Asia or Indo-Pacific region, pang buong mundong seguridad po ito at kapayapaan. Kasi once po mga kaistorya, talagang istong si China nagpumilit na sa tingin ko naman malabo dahil ayaw naman ni China sigurado na matapos ang maliligayang araw nila sa mundo. Sabi nga po sa interview po ni Ka Tunying kaya Secretary of National Defense na si Secretary Gibo Teodoro. Ang sabi po ni Secretary Gibo Teodoro, ayaw naman ni China
Yung ganitong giyera din, ang gusto nila ay malayang kalakalan sa buong mundo. Take note the word, malayang pakikipagkalakalan sa buong mundo. Kung makikipaggiyera si China, anong mangyayari? Natural papatawan sila ng sanksyon ni Amerika. Pilay ang ekonomiya nila, pilay ang pakikipagkalakalan nila sa mundo. Babagsak sila. Yun ang mangyayari, mga kaistorya. Kaya hindi sasabak yan sa giyera. Just in case lang naman. Kaya nga nagpe-prepare ang Pilipinas at ang Amerika. Wise choice, tama po ang ginawa ni PBBM. Ito pang sinabi po ni Secretary Gibo Teodoro. Yung legitimacy umano natin dyan sa ating mga teritoryo sa West Philippines, kinakailangan nating ipaglaban. Kinakailangan nating bantayan. Otherwise, kung iiwanan natin yan, aatras tayo. Kasi nambubuli si China. Mawawala yung legitimacy natin yan. Kakamkamin talaga po yan ni China. Totoo po yung sinabi po ni Secretary Gibo Teodoro. Ito pa. Balang araw, ang karagatan, sisikip. Ngayon pa nga lang, sumisikip na Bakit? Malaki ang demand po ni China sa pagkain. Sa mga likas na yamang dagat. Billion ba naman ang populasyon ng bansa nila? Kaya tingnan nyo, hanggang sa West Philippines Sea, hanggang sa Japan at sa Taiwan, nangingisda sila illegally. Bakit? Kinakailangan nila ng maraming supply ng pagkain. Kaya tama ang sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro na balang araw, sisikip ang karagatan dahil lumalaki ang populasyon. Kung hindi po natin ipaglalaban at babantayan ang West Philippine Sea, tayo ang mawawalan. Kawawa ang susunod po na henerasyon ng mga Pilipino. Gutom ang aabutin. Kaya tama po ang ginagawa ng atin pong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At tama ang sinabi ni Secretary Gibo Teodoro. Sino po ang nakapanood sa inyo sa interview po ni Katunying kay Secretary Gibo Teodoro? Paki-comment po, mga ka-istorya. A Navy photo showing the USS Ronald Reagan in the Philippine Sea. So nasa Philippine Sea na po yung USS Ronald Reagan. Calls the ship the flagship of Carrier Strike Group 5. Flagship daw po pala yung aircraft carrier na yun. A powerhouse collection of warships which includes destroyers, cruisers, and other ships. Napakakapal talaga ng mukha ng China, no? Alam naman nila yung international law. Alam naman nila yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Nasa 600 nautical miles na yung layo nila. Pasok na pasok po sila sa atin pong exclusive economic zone. Tapos pinagdidiinan nila sa buong mundo, kanila yun. Teritoryo daw po nila dahil dun sa kanilang inimbentong 10-dash line. Kung totoo yan, bakit pa bago-bago? Pag babago-bago ka ng sinasabi, nagsisinungaling ka. 11-dash line, naging 9-dash line, tapos naging 10-dash line. Kawalang hiyan Kabulastugan itong China na to doon po sa isang hearing na kung saan nandun din si Senator Robin Padilla at saka si Senator Bato de la Rosa na sinasabi ni na parang napagkakamalan umano silang pro-China, sabi ni Senator Robin Padilla. Duda mga kababayan natin sabi, the damage has been done. It's too late. Sabi ng mga kababayan natin, kasi ingat sa pagsasalita. Kung ikaw ay isang elected official, lalo na high-ranking official, senador, ingat ka sa pagsasalita. Lalo na ang mga Pilipino, mga kaistorya, napakasensitibo pagdating po sa China at West Philippine Sea. Nakabantay po ang mga Pilipino. Oo, parang di na nga natutulog, mga kababayan natin sa buong mundo. 24 oras po, nakikita ko, nanonood sa atin, nagko-comment Oo, may mga pa nga po yung mga viewers ko nasa alas 11 ng ating gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Tapos magre-resume na naman yan alas 4 ng madaling araw. Oo, mga nanonood, mga kababayan natin sa iba't ibang panig po ng mundo. Masilan po, nakabantay ang mga Pilipino. Kaya ikaw kung isang elected official ka, binabantayan ka ng taong bayan yung mga sasabihin mo. At once na nakita ng taong bayan na yung sinasabi mo, ay inilalaglag mo ang Pilipinas at medyo pumapabor sa China, yari ka sa mga Pilipino. Oo, hindi mo mapipigilan ang mga Pilipino magsalita. Hindi mo mapipigilan ang mga Pilipino na ipakita yung frustration po nila. Nakaramdam siguro si kababayan. Nakaramdam. Lumaylo. Malumanay na. Ang sabi naman ni Senator Bato de la Rosa, maling akala, hindi daw sila pro-China.
Taong bayan ang magdesisyon, taong bayan po ang magsasalita, taong bayan po ang huhusga sa mga elected officials. Hindi ako, hindi sila, kundi taong bayan. Ano? Taong bayan ang nakakakita eh. Base ika sa survey, nakararaming mga Pilipino ang dismayado sa China. Ako tingin ko, nararamdaman ko, pari-pariho tayo ng damdamin dyan. Hindi lang tayo dismayado dyan. Hindi lang tayo basta walang tiwala sa China, kundi galit na tayo sa China. Yun ang totoo. Nakikita ko po ang sentimiento ng taong bayan bilang isang influencer. Talagang galit na po ang taong bayan. Yung iba naghahamon na nga yung mga kababayan na giyera na kung giyera kasi talaga pong sagad na ang pasensya ng mga Pilipino. Anyway, mga kaistorya, hayaan niyo akong sumaway. Ito'y payo ko lang naman. Hindi naman po talaga solusyon dyan ang giyera kasi marami pong mga inosenteng mamamayan ang madadamay, lalo na mga maliliit na bata, mga buntis, mga matatanda, no? At saka hindi yun ang natin. Mas maganda nang mag-focus po tayo sa pagpapaunlad ng bansa natin, pagpaangat ng ekonomiya natin, kaysa po tayo mag-focus sa giyera. Ang maganda gawin, tama yung hakbang ng presidente sa matalinong taktika, nire-resolve nila ang problema sa West Philippines, hindi sa pamamagitan ng pakikipagdigmaan. Hindi talaga yun ang solusyon. At saka may kasabihan sa digmaan, walang panalo, lahat talo. Sa digmaan, ang biktima laging taong bayan. Totoo po yun, mga kaistorya. Sinabi ko lang naman sa inyo yung sentimiento ng taong bayan na ang mga Pilipino hindi lang basta nawala ng tiwala sa China, hindi lang basta dismayado sa China, kundi galit na talaga sa China. Ubos na ang pasensya sa China. Kaya sa mga elected officials, ingat po kayo sa pagsasalita. Huwag po ninyong subukang ipagtanggol ang China. Nako, masisira po kayo sa taong bayan. Bilang influencer, ramdam ko at nakikita ko po, personal, mga kaistorya, yung galit ng taong bayan. Mga nagsisukumen, ako naman ay nagla-live stream, nag-premiere, nagre-regular upload, di ho ba, mga kaistorya? Kaya nakikita ko, kaya ako nasasabi. Yan po, mga kaistorya, ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Shoutout po sa mga sulit po nating kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Salamat po sa inyong panonood. Pakishare po at pakilike. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Sama-sama po nating ihatid sa ating mga kababayan sa buong mundo ang katotohanan ng mga balita at kasalukuyang nangyayari sa West Philippines. Paki-share po at paki-like. Mabuhay po kayo.